Halos wasak na ang buong village at makikita ang mga tao na nagtutulungan para maitayo muli ang kanilang mga tahanan. Ayon sa isang matanda, inatake raw ito ng dragon. Hindi makapaniwala si Stark dahil alam niyang may mga dragon sa Northern Plateau. Pero ayon kay Frieren, mas malala pa ang naranasan nila noon, isang buong grupo ng dragon ang umatake sa kanila. Dahil dito, kinabahan sina Stark at Fern. Nagtanong ang matanda kung normal bang maglakbay ang mga dragon bilang grupo. Tinanong naman ni Frieren kung grupo rin ba ang umatake sa kanila at kinumpirma ito ng matanda habang nakikiusap na tulungan silang patayin ang mga dragon. Tahimik na minasdan ni Frieren ang paligid bago sabihing wala ng pag-asa ang village at mas mabuting lumikas na lang sila. Pero tumanggi ang matanda dahil iyon ang kanilang tahanan at sinang-ayunan siya ni Fern at Stark. Ipinaalala ni Frieren kung gaano kadelikado ang mga dragon pero nakangiting sinabi ni Stark na dapat nilang protektahan ang tahanan ng mga tao. Sa huli, pumayag si Frieren pero humingi ng kapalit. Dahil wala silang maibayad, nagtanong siya kung may grimoire sila. Meron daw, pero walang silbi, kaya lang magsabi ng tongue twisters nang hindi nabubulol. Kahit ganoon, tinanggap pa rin ni Frieren ang alok. Itinuro ng matanda ang lokasyon ng mga dragon, kaya ang unang hakbang ni Frieren ay hanapin ang bakas ng mana. Nang makita nila ang kalmo ng dragon sa pader, tila inabsorb ito ni Frieren gamit ang kanyang magic at ginamit bilang gabay sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga dragon, sinabi ni Frieren na kahit marami ang mga ito, hindi naman sila kasing lakas ng isang solar dragon. Pero binalaan niya sina Stark at Fern na matatalino ang mga ito, kaya hindi sila dapat magpapalibot. Plano nilang tipunin ang mga dragon sa isang lugar at sabay-sabay na pabagsakin. Inutusan din niya si Stark na siguraduhin walang makakatakas. Sa sigaw ng isang dragon, agad kumilos si Stark, pinabagsak niya ito at paglapag sa ibaba, sunod-sunod niyang inatake ang iba. May mga pinugutan siya at may mga hinati ang katawan. Sinubukan siyang kulungin ng mga dragon pero nakawala pa rin siya. Maya-maya, may isang dragon na kumagit sa ulo niya at may isa pang susugod sana pero mabilis itong napigilan ni Frieren. Habang bumabagsak si Stark papunta sa nagkumpulang mga dragon, bombwelo siya at nagpakawalan ng napakalakas na atake na tuluyang pumatay sa lahat ng dragon. Ramdam ni Stark ang bigat ng laban at inasar pa siya ni Fern dahil nakagat pa raw ang ulo niya habang nakikipaglaban. Dahil dito, natanong ni Frieren kung bakit parang hindi man lang siya naapektuhan. Napaisip si Stark at inaming hindi rin niya alam. Kaya sinabi na lang ni Frieren na baka normal lang iyon sa mga warrior, tulad na lang ni Aizen, na naging okay din kahit makagat sa ulo noon. Maya-maya, dumating ang matanda at ibinigay ang grimoire kay Frieren bilang kabayaran. Habang naglalakad, sinabi ni Fern kay Frieren na napapansin niyang lagi itong humihingi ng kabayaran tuwing tumutulong sa iba. Sumagot naman si Frieren na iyon ang nakasanayan nila noon dahil kay Himmel. Ipinakita ang isang flashback kung saan may tinulungan sila dati. Mahirap ang pamilyang iyon at ilang pirasong pagkain lang ang kaya nilang ibayad. Dahil dito, sinabi ni Aizen na hindi nila dapat tanggapin ang pagkain mula sa village. Pero napansin ni Himmel ang isang grimoire. Sinabi ng lalaki na notebook lang iyon at hindi nila ginagamit. Kinagabihan, makikitang sinusulatan ito ni Himmel. Natanong ni Frieren kung bakit siya laging humihingi ng kabayaran tuwing tumutulong sila. Ngumiti si Himmel at sinabing, kapag binayaran nila tayo, wala na silang utang sa atin. Bilang party of heroes, gusto lang nilang tumulong, hindi humingi ng pasasalamat. At kung gagawin nilang may utang na loob sa kanila ang mga tao, hindi nila tunay na natulungan ang mga ito. Dahil dito, natutunan ni Frieren na tanggapin kahit simpleng kabayaran lang. Ipinakita pa ang isang flashback kung saan nasa loob lang ng bahay sina Frieren dahil sa walang tigil na ulan. Dahil dito, halatang bored na sina Aizen at Hater. Pinagaan naman ni Himmel ang loob ng mga ito, sinabing ang adventure ay hindi lang tungkol sa paglalakbay sa labas, minsan, binubuo rin ito ng sunod-sunod na malas na araw. Mapapansin ding may hinahanap si Himmel. Nang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya, simpleng wala lang ang isinagot niya. Isang linggo na ring nasa lungsod sina Frieren pero hindi pa rin tumitigil ang bagyo. Tinanong niya ang isang lalaki kung posible bang magliyag pero napatanong din ito kung sa tingin niya kakayanin ba at inamin ni Frieren na mukhang hindi. Pagbalik sa tinutuluyan nila, natanong ni Fern kung pwede ba nilang ikutin ang lawa pero sinabi ni Frieren na mahirap yon. Mas ligtas at mas mabilis pa raw kung maghintay sila ng halos isang buwan hanggang humupa ang bagyo. Lumipas ang mga araw na nasa loob lang sila, kumakain, nagtatanggal ng naipong nyebe sa bubong, at naghahanap ng paraan para malibang. Nang tuluyang humupa ang bagyo, muling tinanong ni Frieren kung pwede na silang sumakay sa ferry. Pumayag ang lalaki, pero tinanong kung kaya ba nilang magbayad.
Nang tingnan ni Frieren ang pera nila, kulang ito. Dahil dito, inalok sila ng lalaki, sa isla sa harapan ay may abandonadong monastery na may barrier, at sinasabing naroon ang memoirs ni Himmel. Dahil minsang nailigtas ni Himmel ang lungsod noong panahon ng lolo ng lalaki, nais ng mga tao na makita ang memoirs na iyon. Biglang naalala ni Frieren na may gamit siyang nawala noon at hindi siya makapaniwalang naroon pala ito. Kaya tinanggap niya ang alok ng lalaki. Sakay ng isang maliit na bangka, nagtungo na sila sa isla. Napansin ni Stark ang napakalalaking barko sa paligid. Ipinaliwanag ng lalaki na sa panahong ito ng taon, maraming tao at kargamento ang tumatawid sa lawa. May kumakalat din kasing balita tungkol sa isang Golden Land kung saan sinasabing puro ginto ang matatagpuan at nasa Hilaga raw ito. Dahil dito, mas dami ang mga taong dumaraan sa lawa. Habang pinag-uusapan nila ito, tila may naalala naman si Frieren. Pagdating nila sa isla, sinimulan na ni Frieren na basagin ang barrier. Napansin ni Fern na hindi naman ganoon kalakas ang depensa, kaya agad silang nakapasok. Pagpasok sa loob, napunta sila sa isang library at nakita ang statue ni Himmel na nakapamoging pose pa. Nilapitan ito ni Frieren at kinuha ang isang notebook. Nang baklatin niya, nakumpirma niyang sulat kamay nga ito ni Himmel. Sa pagbabasa, naalala niya ang mga sandali ng kanilang paglalakbay. Tinanong ni Fern kung anong nakasulat at nakangiting sagot ni Frieren na ito ay tala ng araw-araw nilang adventures noon. Nang naibigay na ni Frieren ang memoirs ni Himmel sa matandang lalaki bilang kabayaran, nagsalita ang lalaki, narinig niya raw na may isang elf mage na naglalakbay kasama ang party of heroes at hindi niya inakala na makakaharap niya ito. Alam din niya kung gaano kahalaga ang notebook kaya sinabi niyang itago na lang ito ni Frieren. Habang pabalik sa lungsod, biglang napasigaw si Stark at tila hinahamon ng mga halimaw, sabi pa niya na hindi siya aatras. Biglang lumitaw sa kanyang likuran ng higanteng tentacles ng isang octopus, isang kraken. Sinabi ni Frieren na ito ay kagagawa ni Stark dahil hinahamon niya ang mga halimaw. Habang hinahawakan ng kraken si Frieren, binalaan niya ang grupo kung hindi nila ito matatalo agad, ililibing sila sa dagat ng buhay. Sinabi pa niya ang kahinaan ng kraken pero hindi niya natapos dahil winawasiwas siya ng tentacles. Napansin ni Fern na tila ginagamit ni Frieren ang spell na magsabi ng tongue twister nang hindi nabubulol na ikinagulat ni Stark at nagtaka kung bakit sobrang kalmado ng dalawa. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.